Ebanghelyo ni San Juan chapter 14 verse 1. Ang sabi po dito, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin. Salamat sa Diyos, pwede na po kayo magsiupo. At happy 12 years anniversary po dito sa chapter ng Cordon. Purihin ng Diyos dahil sa loob ng 12 taon na yan, andito pa rin tayo na nagdiriwang, nagsasaya sa ilalim po ng pagpapala ng ating Diyos na buhay. Sa ating binasa, maliwanag po ang salita ng Diyos. Huwag mabalisa, sumampalataya sa Diyos, manalig sa Diyos. Pag sinabing huwag mabalisa o huwag kang mag-alala, marami po at malalim ang kahulugan dito sa buhay ng bawat isa. Dahil maraming bagay, maraming aspeto sa buhay natin, maraming mga pangyayari, maging nakaraan o kasalukuyan, na nagbibigay sa atin ng tinatawag na pangamba, takot, na nauuwi ito sa tinatawag na pag-alala at definitely nagiging problema. Amen. Bakit ba ang tao nag-aalala? Bakit ba tayo nag-aalala? Nangangamba? Ano ba ang mga pinangangambahan ng mga tao? Halimbawa, paggising sa umaga. Ano ba ang dapat ipag-alala ng tao paggising sa umaga? Yung kakainin niya? Yung isasaing, iluluto? Salamat. Ano ba? Yung mga kaabalahan na pupuntahan dahil magtatrabaho at pagdating sa trabaho, sa hanap buhay o sa sarili negosyo, may problema pa rin na kinakaharap. May pag-alala pa rin. Maging sa mga customer, sa mga tao, maging sa mga produkto, ang dami nating pinag-aalala, hindi maubos-ubos na pag-alala. Ano ba ang dahilan? Bakit tayo lubang nag-aalala na apektuhan? Kaya tuloy, nananakaw yung mahalagang bagay o oras na dapat nating ipagdiwang at ipagsaya. Na dapat tayo nakangiti, pero napalitan ng simangot, napalitan ng tinatawag na mag-alala. Bakit nga ba? Yan isang malaking tanong. Maliwanag po ang sabi ni San Juan. Sinabi po ni San Juan dito, ayon po sa Panginoon, huwag kayong mabalisa. Pag sinabi bang huwag mabalisa, ito ba'y pakiusap? O ito ay utos? Utos. Maliwanag pa, utos na huwag mag-alala, huwag mabalisa. Do not worry. Pag ikaw ay nag-alala, nabalisa, ano yun? Hindi ba kung utos yun ay nilalabag mo yung utos? Tama ba yun? Sabi, huwag mag-alala, utos. Nag-alala ka, hindi mo sinunod yung utos. So, kung hindi sinusunod ang utos, saan ito pumapasok? Pumapasok ito sa kasalanan. Tama ba? Kasalanan. Tama. Dahil lahat naman ho ng bagay na hindi galing sa pananampalataya ay mayroong tinatawag na kasalanan na ibon. Kaya nga kung titignan nyo yung solusyon ng Panginoon dito, sa huwag mag-alala,
manalig kayo sa Diyos. Magtiwala kayo sa Diyos. Tama ba? Amen. So yun po yung tinatawag na pang-counter o solusyon sa pag-alala na ito. Kapag ang tao nag-aalala, walang mabuting bagay na may dudulot sa kanya, isipin nyo, pagkagising sa umaga at nag-alala ka na, ng problema ka na, nasira ng araw mo, na-stress ka na, luging-lugi ka na dyan, hindi ka pa nakakaalis, hindi pa nagtatagal na ginising ka ng Diyos, stress ka na, problemado ka na, nag-aalala ka na sa napakaraming bagay. Kaya, yung dapat na maranasan natin at makita natin, hindi natin nararanasan at hindi natin nakikita. Tingnan nyo na lang, paggising sa umaga, ano ba ang dapat nating makita? Yung bang problema mo na isasain? Yung bang lulutuin mo? O yung mga kalat sa lababo na iniwan ng mga natulog ng madaling araw na hindi man lang naghugas, nagpuyang na kung ano-ano, nagmerenda pa, iniwan doon magulo. Pagkising mo, yun ang tumambad sa'yo. Ito ba ang dapat mong makita? Hindi ba ang dapat nating makita na tuwing umaga at gumising ka, depende sa body clock mo o sa tinatawag na paggising mo. Halimbawa, paggising mo sa umaga ng alas 5, hindi ba dapat mong makita nung alas 5 na yun ay ang biyaya ng Diyos na lumaganap sa iyo, na ikaw ay pinagpala, na ikaw ay muling binigyan ng isang buhay na ma-enjoy mo sa maghapon na yun? Amen. Hindi ba buhay ang ibinigay ni Lord sa iyo? Anong katumbas niyan na dapat mong ipag-alala? Hindi ba yan ang pinakamahalaga sa lahat? Ang magising ka, malusog, masigla, may buhay? Eh bakit napapalitan ng pag-alala at problema? Bakit mamaya na-stress ng tao? Na-stress, nag-alala ng tao sapagkat ang tao ay hindi niya makita ang mga bagay-bagay na nanggagaling sa Diyos. Ang mga nakikita niya ay ang mga bagay-bagay na galing sa kagagawan ng demonyo, na kung saan tayo ay pinupulaan, tayo ay kumbaga sa kandinadaya para tayo ay mag-alala. That is our number one problem. We always count for the things that do not come from God. And yet, yung mga biyaya ng Diyos, hindi mo nakita. Hindi ba paggising mo sa mga, nagising ka, wow! Praise the Lord! Hallelujah! Buhay pa ako! Thank you, Lord, sa buhay na ito! Glory to God! Kung gusto mo, inspeksyonin mo katawan mo, taas mo kamay mo, wow! Naitataas ko ang kamay ko! Wow! Kaliwat ka ng dalawang kamay, ipadyak mo ang paa mo, kaliwa at kanan, nakakakilos, hindi ba dapat mo kasalamatan mo? Tumingin ka sa paligid, nakakita ka, wow, nakakakita ka, nakita mo yung maraming bagay na hindi nakikita ng mga iba. At ang lahat ng ini-inspection mo yan, inisa-isa mo, nakakarinig ka, nakakapagsalita ka, nakakaamoy ka, lahat ng mga nasa iyo, tignan mo, at lahat ng nasa iyo, kung ikumpara mo sa iba, wala yan sa kanila, hindi kompleto, may kulang sa buhay nila, pero sa iyo, kompleto ka. Nakita mo ba yun? Nakita ba natin kayo mga kompleto? Amen. Why should I worry? Eh, kompleto ako. Amen. Eh ano kung walang may sakit? Kami nga ni May, sabi ko, maglugong na lang tayo dyan, ay yun, meron ka ng mana pack dyan. Isahin natin. Kung walang ulam, may mana na yun. May regalo na, tinikman namin masarap. Salamat sa Panginoon. Bakit mag-aalala? Ang pag-alala, hindi po nakakatulong sa kalusugan ng tao, hindi nakakatulong sa masiglang buhay ng tao, hindi nakakatulong
mo sa magandang samahan at maging sa lahat ng iyong ginagalawan, pagkilos mo mula sa tahanan mo, palabas ng iyong ginagalawan sa buhay na ito. Hindi mo makakatulong. Nag-aalala ang tao sapagkat hindi siya marahil sanay o hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Naisip ko tuloy sa kapanahunan ni Moses, nang ilabas ni Moses ang mga Israelita doon sa Ehipto. Mga kapatid, ang daming kababalaghan ang ginawa ni Moses sa pagtubay ng kapangyarihan ng Panginoon. Bago sila makalabas, nakita nila, nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos, na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, pati imposibleng bagay, magagawa ng Panginoon. At nang sila po ay nilabas ng Panginoon sa Ehipto, ipinakita pa rin sa kanila ang kamangha-mangha na pagtawid nila sa dagat, na hinati ng Diyos ang dagat sa pamamagitan ni Moses, makatawid lamang sila. After nilang makatawid, safe na sila sa kabilang ibayo, naglalakad sila. Nagsimulang magreklamo ang mga tao. Hindi nila nakita kung anong ginawa ng Diyos sa kanila. Hindi nila nakita kung anong pagpapala ang ibinigay ng Diyos sa kanila. Maging sa tao, nang tayo magkaisip, mamulat tayo sa mundo nito, hindi natin nakita, hindi natin pinilang, ni hindi marahil pinasalamatan na mula noon hanggang ngayon, andyan ka nakatayo, masigla, malusog, may buhay, kasama ka dito sa gawain ng Panginoon. Nakita ba natin yun? Ang laging nakikita, paglakad nila, anong reklamo nila? Ang init-init naman sa disyerto na ito. Yan ang unang reklamo nila. Anong ginawa ni Moses? Lord, mainit daw. O di ba? Siguro sabi ng iba, yung magpaypay, kung kami nga dito nagpapaypay. Mainit! Anong solusyon ng Panginoon? Hindi ba ang Diyos ang ginawa niya? Lumikha ng ulap sa alapaa na sa kanilang paglalakad, yung ulap sumusunod sa kanila. Pinapayungan sila ng payong ng Panginoon sa pamagitan ng ulap para wag silang mainitan. Ilan kaya sa kanila ang sabi, ay thank you Lord, salamat Moses, sabi mo sa Panginoon, salamat sa ulap na ito, hindi kami nainitan. Wala akong nabasa na gano'n. Okay? Na-enjoy lang. Oh, pag napagod na sila, pagdating ng gabi, sa disyerto, malamig ang panahon, mapanganib, maraming ahas, maraming alakdan, mapamangis na hayop. Pero anong aksyon ng Diyos? Gumawa ng haliging apoy para sa ganon huwag silang malamigan. At yung mga hayop hindi makalapit, matakot dahil ang dudong inilagay ng Diyos ang haliging apoy bilang proteksyon, na habang sila'y natutulog, nagbibilig. May proteksyon sila sa Panginoon. Gumising sila, naalala pa nila yung na buong magdamag, binigyan sila ng proteksyon ng Panginoon. Hindi, wala. Katulad din ng iba. Katulad siguro ng others. Hindi ko naman sinasabi kayo. Maliban lang na paggising nyo ngayon ng umaga, ay nakalimutan nyo na meron naman kayong hiram, meron naman tayong buhay na tinatamasa kayo na bigay ng Diyos, biyaya ng Diyos. Napasalamatan ba natin ang Diyos? O magpapasalamat lang din tayo ng anniversary, birthday, at kung ano bang okasyon sa ating buhay. Mga kapatid, kaya tayo nag-aalala ng mga problema dahil wala tayo sa ayos. Wala sa kaayusan ang buhay natin.
Hindi natin alam kung ano talaga ang purpose pagkakalikha ng Diyos sa atin sa buhay na ito. Na inilagay ka dyan, inilagay ako dito, inilagay tayo ditong lahat ng Panginoon with a purpose. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya, magbigay lugod papuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya sa lahat ng na-enjoy natin sa buhay na ito. Pero kung hindi natin magawa yan, at kung hindi natin nagagawa yan, I'm sorry to say, isa ka dun sa mga taong walang utang na loob. Para bagang yung joke nila sa English, ang English daw ay, there is no credit inside. In-English mo lang walang utang na loob po, di ba? Nakakatawa, pero yan po katotohanan. Karamihan ng tao pagdating sa Diyos, walang utang na loob. Gusto niyo pababawin natin sa salitang kalye? Bastos! Maraming taong bastos sa Diyos. Ibinigay ng Diyos lahat ng bagay pinubuhay ng Panginoon, pero wala siyang nakita. Hindi niya nakita na utang niya sa Diyos yun. Hindi niya napasalamatan ng Diyos. Sige nga, magbigay ka. Tapos agawin sa kamay mo, tumalikod. Anong tawag mo sa Kanya? Bastos! Kaya maraming hingi ng hingi, hindi na binibigyan. O ikaw man, bigyan mo ako. Kinuha ko lang sa kamay mo, tumalikod ako. O, sa susunod, bibigyan mo ba ako? Nakukunin mo lang sa kamay mo, tatalikuran na kita? Tanong, bibigyan mo ba ako ulit? Buti na lang, hindi katulad natin ng Diyos. Buti lang, napakabait ng Diyos. Kahit na tayo bastos sa Kanya, walang utang na loob, patuloy tayong pinagtiyatsagaan ng Panginoon. O ano ba? Ayan, itong mga Israelita, naglalakad, nagmugutom, anong reklamo nila? Ano ba naman Moses yan? Inilabas mo kami sa Ehipto. Gugutumin mo lang naman kami dito. Ano sabi nila sa bandang uli? Mabuti pa sa Ehipto, may pagkain. Ayun. Nilabas na nga sila ni Lord doon Sabi ko, mabuti pa raw yun. Anong reklamo ni Moses? Pagkain daw, Lord. Anong instruction ng Panginoon? Sabi mo bukas, alang tolda, paggising sa umaga, lumabas sila ng tolda at kumuha sila ng mga pagkain na kanyang hinihingi. Pero sabihin mo, ang kukunin lang nila ay yung kasya lang, yung kaya nilang kainin sa buong maghapon. Kinaumaga, natuwa sila. Ang daming manang tawag doon. Namulot sila ng mga pagkain. Dahil yung iba, gahaman, ganit, sakit, walang tiwala sa Diyos, kumuha ng pag-isang buwan sa taon. Pinuno nila yung torta nila. Kinabukasan, panis lahat. Anong tingin mo sa Diyos? Gusto ng Diyos araw-araw bago, mainit. Gusto ng Panginoon ay brand new. Tuwing umaga, may pagkain ka bago mula sa Diyos. Hindi ka dapat mag-ipon. Hindi ka dapat maging gahaman dahil kaya ibigay ng Diyos lahat ng pangangailangan ng tao. Nagka-pandemic na tayo sa lahat. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit na maraming kurap at kinukurap ng mga politiko, inuunan nila yung sarili nila, tinatago nila yung kamag-anak nila, yung iba ay nangangailangan. Salamat sa Diyos dahil ang Diyos ay may laging paraan kung papaano niya bigyan ng pagkain ang kanyang mga anak. Katulad ni Elijah, kaya ng Panginoon na yung mga ibon, mga uwak ay mag-deliver ng pagkain sa kanya. Katulad ng Panginoon. Pinasalamatan ba nila? Wala. Nagreklamo pa. Puro na lang mana. Wala bang ulam? Wow. Nagdemand.
O, ang sabi ni Moses, sabi niya, ulam daw, Lord. O, kinabukasan, kasi mamulot na kayo ng mga ulam ninyo, pugo, o di ba? Kaya paglabas ng torda, yung mga pugo na sumasalubong na sa kanila. Nag-represent na, eto ako karne, kainin mo ako. Hindi pa nasiyahan. Nagreklamo na naman. Sabi kay Moses, wala bang mineral water? Bakit? Uhang na. Mukhang nabinaukan na. Tapos itutugtog. Sasabihin nila, mabuti pa sa Ehipto. Kaya si Moses nagalit na. Kaya sa galit ni Moses, pati si Moses sumalungat. Sabi ni Lord, kausapin mo yung bato. Anong ginawa ni Moses? Hinampas yung bato sa kakulitan nila. Katigasan ng ulo at kawalan ng utang na loob at pasasalamat sa Diyos. Kaya pati si Moses nadamay, hindi nakapasok sa lupang pangako. Ito yung mga bagay-bagay, mga kapatid, na ipinapakita ng Diyos. May magagawa ang Diyos. Anong susi? Magtiwala ka lang, manalig ka lang kay Yahweh El Shaddai na siya ang Diyos na makapangyarihan, na magagawa niya ang lahat ng bagay sa mundo nito. Ang imposible, magiging posible. At ang posible, magiging imposible. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat. Bakit? Sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang Panginoon na hindi nagkukulang. Siya ang Panginoon na nakakaalam ng lahat ng bagay sa pangangailangan natin. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Huwag tayong mag-alala sapagkat ang Diyos ay kaya niyang i-provide ang pangangailangan natin. Kaya niyang ipagkaloob ang lahat ng mga hinihingi natin. Kaya niyang isupply lahat ng bagay sa buhay natin. Ang susi, magtiwala ka lang. Just have faith in God. Yes! Totoo yan! Hindi problema yung pangangailangan mo. Hindi problema lahat ng pangangailangan natin at ng mundo ito. Ang Diyos ay may magagawa. Talagang may magagawa ang Panginoon. Walang question dyan. Yes! Totoo po yun. It is not the question of what God can do. The issue here, the big question here is, do you have faith in God? Do you believe in Him? Amen. If you have faith in God and if you believe in God, then, ano sabi Lord? Nothing is impossible for you. Amen. God can give you anything and everything. Magtiwala ka lang sa Panginoon at lalo na hanapin mo una na mapagharian ka ng Diyos. Tuwing umaga, mapagharian ka na. Hindi problema, hindi stress. Paano pagharian? Pasalamatan mo na ang Diyos. Isa-isa, Lord, thank you sa buong magdamag. Iningatan mo ako. Hindi lang ako. Kasama ko, Panginoon, yung aking mga mahal sa buhay. And Lord, nakarating silang lahat. Kasama ko sa bahay. Yung mga anak ko, Lord, kachat-chat lang namin. Magpapahinga na rin. Yung mga apo ko, lahat. Pasalamatan mo. Kung gusto mong pagyamanin ka ng Panginoon at matuwa sa iyong Panginoon, ubusin mo ang lahat ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil maubos mo man, hindi pa yan sapat sa mga ginagawa ng Diyos sa akin. Manalig ka kung magagawa ang Diyos. At kapag yan ang ginawa mo, lagi mong inuuna ang mga biyaya ni Lord na pasalamatan, binibigyan mo siya ng kalakalan, binibigay mo ang tamang pagpupuri, pagsamba, pagkilala sa Panginoon para mabigyan natin siya ng kaluguran sa ating buhay. Then, papasok sa atin yung sinabi niya Matthew 6:33 na inuuna natin na mapapagharian tayo ng Diyos. That if we seek God first, what is the promise? And everything, all of these things shall be added unto you. Nawa, kapatid, sa ika-12 anibersaryo ng Cotton chapter na ito, ay mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. Panahon na, unahin natin ang Diyos. At kapag inuuna natin ang Diyos, ang paghahari niya sa ating buhay,
hindi mo na kinakailangan humingi at magpakaawa sa Diyos. May kusang loob ang Diyos na ibibigay sa iyo ayon sa kanyang pangako. Siya ang nangako. Kung anong sinabi ng Diyos na pangako, gagawin niya, tutuparin niya. Sa takdang panahon, matatanggap natin ang lahat ng ito. So, sa pagdiriwang na ito ng Lord, samahan natin sila sa pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Pagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Para sa gano'n, mga kapatid, matupad natin ang kanyang utos. At yung mga pag-alala, mawala na sa atin. Dahil kung tayo may pananalig, kung tayo nagtitiwala, hindi ka na mag-aalala. Bakit? May assurance sa Panginoon. May pangako ang Diyos. May sinabi ang Panginoon. May plano ang Diyos. At may magagawa ang Diyos. Ano bang problema mo? Nothing to worry. Let's enjoy the blessing of the Lord in our life. Amen. Enjoy natin para sa ganun, makabawi na tayo. Okay? Tama ng simangot. Tama na ang mga tinatawag na mga alalahanan na yan. Sapat na yung nakaraan. Huwag mo nang dagdagan pa. Makakabawas yan sa oras na dapat natin i-enjoy sa piling ng Panginoon sa mundo ito. Na ang kanyang utos niya sa atin ay mag-enjoy. I-enjoy natin ang blessing niya. Hindi mag-alala. Actually, ang pag-alala, inuutos nga niya na huwag kang mag-alala sa lahat ng bagay. Okay, uulitin ko. Ang pag-alala ay tinatawag na kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Kapag ikaw ay nag-alala, hindi ka naniniwala sa Diyos. At kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon, magtitiwala sa Panginoon, then hindi ka na dapat mag-alala dahil anumang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, katulad ng mga Israelita, katulad ng maraming mga Bible characters sa Biblia na yung buhay nila, hindi sila pinabayaan ng Diyos sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng problema. Kasama nila ang Diyos, nagtagumpay sila. Bakit? Sapagkat may pangako ang Diyos, tapat ang Diyos na nagmamahal sa kanila. Sa araw na ito, mga kapatid, mag-enjoy tayo at huwag nang mag-alala. Mabuhay ang Panginoon! Mabuhay ang Gordon Chapter! Purihin ang Panginoon sa 12th anibersaryo ng pagdinig ito. God bless us all.